Sa mabuting balita ngayon, isang skriba ang lumapit kay Jesus at nagtanong kung alin ang pinakamahalagang utos. Sa dami ng batas nila noon, nais niyang malaman kung alin ang pinakamahalaga. Ngunit ang sagot ni Jesus ay nakasentro sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Napakahalaga ng sagot na ito sapagkat minsan ay ginagawa natin komplikado ang ating pananampalataya. Akala natin na ang pagiging mabuting Kristiyano ay nakasalalay lamang sa pagpunta sa simbahan, pagdarasal ng maraming rosaryo at nobena, at pagkakaroon ng maraming debosyon. Mahalaga ang mga ito, ngunit kung wala ang pag-ibig, nawawala ang pinakapuso ng ating pananampalataya. Ang tunay na sukatan ng ating relasyon sa Diyos ay hindi kung gaano karami ang ating alam tungkol sa Kanya, kundi kung gaano natin siya minamahal at kung paano natin minamahal ang ating kapwa. Hindi rin maaaring paghiwalayin ang dalawang pag-ibig na ito. Ngunit ang tanong ay, paano natin tinatrato ang mga taong nakikita natin araw-araw? Paano tayo makipag-usap sa ating pamilya? Paano tayo magpatawad? Paano tayo tumulong sa mga nangangailangan? Sapagkat ang pag-ibig natin sa Diyos ay nagiging totoo lamang kapag nakikita ito sa pag-ibig natin sa kapwa. Sinabi ni San Juan Apostol, paano mo mamahalin ang Diyos na nakikita kung hindi mo naman mahal ang kapatid mong nakikita? Ito ang hamon ng mabuting balita, na ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin. Ito ay pagpili. Pagpili na magpatawad kahit tayo ay nasaktan. Pagpili na umunawa kahit mahirap. Pagpili na maglingkod kahit walang kapalit. Mga kapatid, sa huli, hindi tayo tatanungin ng Diyos kung gaano karaming dasal ang ating nasa ulo o gaano karaming debosyon meron tayo. Ang pinakamahalagang tanong ay, natuto ba tayo magmahal? Sapagkat ang buong batas, ang buong mabuting balita at ang buong buhay Kristiyano ay nauuwi lagi sa isang bagay: pag-ibig. Kaya ngayong araw, hilingin natin sa Panginoon ang biyayang magkaroon ng pusong marunong magmahal. Mahalin ang Diyos ng buong puso at mahalin ang kapwa ng may kababaang loob at kabutihan, sapagkat kapag may pag-ibig, naroroon ang Diyos. At kapag naroroon ang Diyos, naroroon ang katuparan ng lahat ng buong kautusan.